Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right on time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunan ng Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi
hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Muli po tayong tatalakay ng mga mahalagang paksa na ating pong pag-uusapan. Sa bayan po ay napapanood tayo sa ating live stream sa FB. At sa mga nanonood po, maaari kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong numero kung saan maaari kayong tumawag at mag-text. Ang mga numero po ay 0915-707-0625. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Ito pong ating mga mangingisda, mga kaibigan, ay muling nananawagan sa pamahalaan na aksyonan ang bagong batas na ipinasa ng China. Ito po yung tungkol sa Coast Guard ng China na inaatasan sila ay alinsunod sa ipinasang batas na tirahin ang mga dayuhang barko na dadaan dyan sa West Philippine Sea. Kaya itong mga magsasaka natin ay nababahala po, mga kaibigan, na pati sila ay bombahin itong mga inchik. Sabi naman ng mga senador, mga kaibigan, sila'y nababahala dahil po dito sa bagong batas na ito. Nabirahin ang mga dayuhang barko. Siyempre, dati nang pinalalayas yung mga mangingisda dyan, hindi ba? Dati, tubig lang ang pinambobomba sa kanila. Ngayon, dahil sa batas na katarantaduhang ito ng China, mga kaibigan, di lalo na tayong mga Pilipino, di ba? Hindi lang mangingisda. Kaya takot na takot yung Armed Forces of the Philippines natin dyan Pero sa pera ng inchik, hindi sila takot Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bayakalain ninyo, sabi ho nitong bagong katatalagang hepe ng PhilHealth na dating NBI Director. Kahindik-hindik po ito, 92% daw ng 15 billion na ninakaw. Liquidated daw po yan. Hindi raw nawawala. Intact. Ba't hinanap? Di pala nawawala, ba't hinanap? At sabi naman ni Presidente Digongyo, hindi na raw kailangan ng padrino para ka makakuha at ng trabaho at makapasok sa gobyerno. May kilala ba kayong mga magnanakaw sa pamahalaan?
kung may kilala ho kayo, mga kaibigan, na mga kurap sa pamahalaan, meron pong payo at panawagan si Presidente Digong nyo. Ang sabi ho niya, saksakin na lang ninyo. Kasi raw, maingay yung baril. Kaya saksakin na lang ninyo. At binawi po nitong si Presidente Digong nyo yung pong ipinatutupad ng IATF na pinapayagan na ang mga edad na 10 hanggang 14 anyos na makalabas sa MGCQ areas. At marami pa ho tayong pag-uusapan, napakaraming issue ngayon mga kaibigan. Ito ho mga kaibigan na nananawagan na itong mga mangingisda sa administrasyon ni Presidente Digong nyo. By the way, tama-tama itong tawag natin sa kanya na Presidente Digong nyo. Kasi meron siyang sinabi rin na wag daw gagamitin o ipahuli daw yung mga gagamit sa kanyang pangalan. Di ba? Mga kaibigan, kaya tama-tama, Presidente Digong nyo. Hindi ho ba? Nananawagan nga po itong mga mangingisda natin kasi kamakailan lang nagpasa ng batas itong China na lahat ho ng mga foreign vessels, mga barko na dadaan dyan, dayuhang barko, kinakailangan dyan sa West Philippine Sea, kinakailangan daw mga kaibigan na ang utos sa kanilang Coast Guard, Chinese Coast Guard, tirahin, yan ho yung batas ngayon ng China dahil po sa mga inaangkin nilang teritoryo. Mantakin ninyo, gago pala kayo paano kung gumawa na rin tayo ng batas? Ano ba yung batas nilang yon? Sino kikilala ro sa batas na yon? Mga kaibigan, naupo lang si President Biden parang lumakas bigla ang loob ng China, mga kaibigan. Hindi ba isa ang nangunguna dyan sa mga umiikot na mga barko dyan po sa West Philippine Sea, mga barko de gera ng Amerikano, di ba? At ng iba't ibang bansa sa pangunguna nga po ng Estados Unidos. Akalain mo yung utos na yun, isipin ninyo, yung batas, batas nila. Sinong kikilala ro? Paano susundin sa... Isipin ninyo ito mga gagong ito, na ang pinagbabasihan lang nila sa pag-angkin sa mga teritoryo ng Pilipinas, mga kaibigan, at hindi pagkilala dun sa desisyon o arbitral ruling ng The Hague. Mga kaibigan, gumagawa ka ng batas sa sarili ninyo, gagawa kayo ng batas. Ang pinag-uusapan international territory, mga kaibigan. Ba't ka gagawa ng batas doon? Sino kikilala nun at ano ang bisa ng batas na yun? Maliwanag na sinasabi nga po na yan pananakot, di ba? Banta. Pagbabanta, mga kaibigan. Kaya ang sabi nitong mga mangingisda, nananawagan sila sa administrasyon ni Pangulong Digong nyo, na i-denounce. Mga kaibigan, itong pagkakapasa ng batas na ito ng China na pinapayagan ang kanilang Coast Guard
na banatan yung mga foreign vessels at inilarawan nila na severe measure na inimpose o ipinatupad ng Chinese aggressors. Yan ay ayon sa mga kababayan natin na Pilipinong mangingisda. Ang mga mangingisda na malimit po o kadalasan ay biktima ng mga harassment, panggigipit ng mga Chinese Coast Guard, kasama na po yung pagpapalubog sa isang sasakyang pandagat ng mga Pilipino noong 2019. In the years-long maritime dispute between the Philippines and China. Mga kaibigan, at sa kanilang pahayag, ang sabi ho ng mga mangingisda na nabibilang po sa grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas, ang gobyerno daw ay dapat maging maagap o mabilis na sa pagkilos sa development na ito. Ang tinutukoy nila yung pagkakapasa ng batas na yan. Mukhang desidido na ang China na kalabanin ng buong mundo. Yan warning that it is a serious threat maging sa mga mangingisda na maaaring sila ang maging unang target ng China. Ang sabi po dito ng mga mangingisda, it is virtually a declaration of war. Ito'y deklarasyon na ng gera laban sa mga bansa na lehitimong umaangkin sa mga inokupahang teritoryo ng China. Ayon ho dito kay Fernando Hicap, Pamalakaya National Chairperson, we fervently condemn China's egregious display of aggression and military might. Ang sabi ng Malacanang, dito po sa naipasang batas na ito, but it had stopped short of condemning the move from the nation which it had fostered close ties within its more than 4 years. We hope no country involved in the issue. Sabi ni Harry Roque, sana daw walang mga bansa o walang bansa na sangkot dyan sa issue ang magpapalala sa sitwasyon. Mga kaibigan, ayon kay Harry Roque, ayan, the declaration of our President is we should finish the Code of Conduct and all claimants in the West Philippine Sea should follow the Code of Conduct. Mga kaibigan, ito naman ang reaksyon ng mga ng mga mambabatas sa isyong ito. Sabi ho ni Gordon, si Richard Gordon, senador, ang China dapat bigyang katwiran sa Pilipinas. Itong bagong batas tungkol dyan sa pinapayagan nila na ang Coast Guard ay tirahin yung mga barko sa mga pinagagawang teritoryo. Ang ating mga mangingisda ay mga kaibigan na pinagkaitan ng kanilang hanap buhay, ikabubuhay, and I think China owes us an explanation.
what its true intentions are. Ano ba talaga? Kitang-kita na intention mga kaibigan Paano? Tayo lang Pilipinas, lalo tayong malalagay sa panganib nito. Kung yung mga bansang nagke-claim dyan, o yung mga bansa hindi nagke-claim, kundi kumikilala doon sa arbitral ruling ng The Hague, pabor sa Pilipinas. Hindi ba? Sapagkat Pilipinas ang siyang nag-file ng protesta sa The Hague na yun ngang arbitral ruling ay desisyon pabor sa interes ng mga Pilipino at ng bansang Pilipinas. Pero tayo lang ang walang ginagawa, mga kaibigan. At mabuti pa yung mga bansa na nagmamalasakit at kumikilala sa rule of law. Rule of law ba yung gagawa ka ng sarili mong batas? Ano ka, may sarili kang United Nation? May sarili kang The Hague? Ba, hindi ho ganyan yan, mga kaibigan. Kaya ito ay pagpapakita, tahasang pagpapakita na ang Pilipinas walang magagawa Walang gagawin. Isipin ninyo. At nagtataka naman tayo dito sa mga senador natin, bakit hindi rin kayo mag-challenge? Ba't hindi rin ninyo hamunin yung China? Para saan pa yung Senado? Bakit hindi nyo pangunahan ang pagpasa rin ng batas? Kontra dun sa batas ng China. Kasi gumagawa sila ng sarili nilang batas Paano ngayon kung gagawa ng sariling batas yung mga bansa? Katulad ng Vietnam, may claim sila dyan di ba? Ang Japan, may claim dyan May Indonesia, may kiniklaim din na lugar dyan, mga kaibigan. Paano kung yung mga bansa na yan, ninyo isang malaking kagaguhan, kapareho ng takbo ng isip nitong kasalukuyang administrasyon, yung China, mga kaibigan, na bumabaliwala sa rule of law. Yung international waters na meron dispute dyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan, kung ano yan international concern yan Concern yan ng buong mundo, mga kaibigan. Sapagkat meron tayong kinikilala na rule of law ang mga bansang ito. Isang rule of law ang kinikilala. Meron tayong United Nations, meron The Hague, kung saan dito idinudulog yung pong mga usapin tungkol dyan sa pagmamay-ari ng mga teritoryo. Sabi ko nga sa inyo, isipin ninyo, yung Indonesia, yung Vietnam, Japan, yan masasabi mo pang malayo sila sa mga inaangkin nilang teritoryo. Alam nyo kung bakit? Kasi po, ang Pilipinas, di hamak na, talagang, yung matibay, ang pagmamay-ari ng Pilipinas dyan sa mga inuokupahan ng China. Bakit daanin mo man yan sa legal. Ano yung legal? Yun yung arbitral ruling. Di ba? Na kinikilala ng iba't ibang bansa, including America, Australia, Europe, di ba? European countries. Kinikilala nila yan mga kaibigan, isipin ninyo, daanin mo man yan sa kasaysayan, tayo pa rin yan Hindi ba? Sa kasaysayan sa mga sinaunang mapa na ginawa sa daigdig nang madiskubre ang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, sa atin yan Kasama yan sa mapa ng Pilipinas Pangatlo, na siyang dapat pangunahin. Maging sa Biblia, mga kaibigan, yun na sinasabi natin Maging sa Biblia, atin yan Nung panahon na isulat ang Biblia,
wala pang pangalan ng mga bansa, tinukoy na eh. Ang Pilipinas eh. Ha? Na tinawag po na mga pulo ng dagat. O hindi ba? Sa panahon ng Kastila tinawag na nga tayong Islas, Islas Pilipinas. Mga kaibigan, Philippine Islands ang naging tawag sa atin nung una. Kasama yung mga teritoryo na yan. Isipin mo yan. Hindi ba? Tayo yung higit sa lahat. Merong karapatan na umangkin dyan, pero tayo ang walang ginagawa. Hindi pala tayo. Yun lamang administrasyon natin. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi rito ni Gordon, this is something that we must not let pass. Ito niya ay isang bagay na hindi natin dapat palagpasin. Kayo muna, di ba? Kayo manguna. When another country claims the oceans surrounding us, even threatens us or threatens to demolish our fishing boats. Sipin mo yan, ha? Kapag ang ibang bansa ay umaangkin sa mga karagatan naliligid o nakapaligid sa ating karagatan, tatakutin pa tayo na kanilang gigibain niyang mga fishing boats or fishing boats of any country that somehow get into that sea. Mga kaibigan, ito ayon sa balita, yun daw pagkakagawa nung draft, yung pagkasulat ng wording ng China's Coast Guard Law, ayan, ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Coast Guard nila na gumamit ng all necessary means. Lahat ng kailangang gawin para labanan yung banta mula sa mga dayuhang barko. Per a report from Reuters. Ito Reuters, International Wire Service ito, news service, mga kaibigan, na matagal na, di ba? Sila nag-ulat niyan. The law, which was passed last week, ito raw batas na ipinasa noong isang linggo and takes effect on February 1. Magsisimula pong magkaroon daw ng visa sa February 1. Visa saan? Sa China. Ay papayagan din ang mga miyembro ng Chinese Coast Guard na gibain ang mga istruktura na itinayo ng mga dayuhang bansa. Doon sa mga yung mga inangkin ng China, and to board and inspect foreign vessels, at inutusan din silang umakyat sa mga barko para inspeksyonin diyan sa mga teritoryong sila lang ang nagsasabing kanila. Isipin mo yan. Anong klaseng batas yan, mga kaibigan? Batas ng walang hiyain ito. Ang sabi ni Gordon, the law is a serious cause for concern. Pero mukhang walang ibang nagsasalita. Si Gordon na lang. Bali ba, ito si Gordon, kaalyado rin ito ni Digong nyo, di ba? Dapat iuntog din ang mga ulo ninyo Kasi nagpagamit din kayo Di ba? Sa ibang bagay, dapat nung araw pa kayo nanindigan dyan Pag upo pa lang nitong administrasyon, dapat nanindigan na kayo
Eh hindi. Marsyado kayong maraming pautot. Ha? Oh. Ngayon, sasabihin ninyo, nung may batas na, tsaka nyo sasabihin, serious cause for concern. Nung una pa man yan. Hindi ba? Oh, na wala kayong ginagawa, hindi nyo dinenounce. Yung ginawang direktiba ni Presidente Digong nyo. Eh palibasa, gusto muna ninyo, makinabang kayo. Hindi ba? Wala kasi kayong paninindigan eh. Oh, pag namura kayo, atras na naman kayo. Di ba? Oh, mga kaibigan, kita mo si Senator Lacson, natahimik na naman. Pinaringgan siya eh. Oh, bakit? Marami kasi kayong tinatago. Ha? Oh, nagkukunwari kayo. Sumusubo kayong bumanat. Pagka namura kayo, nabanatan din kayo, tiklop na kayo. Di ba? Oh, ito, oh. Ngayon, sasabihin, serious. Eh, dapat sa simula pa lang para hindi maging serious. Hindi ba? Sa simula pa lang, talaga naman serious na yan eh. Sipin mo, hindi kumikilala sa rule of law. Hindi kumikilala sa desisyon na dapat iginagalang, sinusunod ng buong mundo, mga kaibigan. Oh. Eh, paano yan? Di ba meron tayong, dyan sa Spratly. Di ba may mga structure dyan, may barangay pa nga dyan eh. Di ba? Oh. Paano yan? Gigibayin ng China yan. Mga kaibigan. Ano gagawin ng Armed Forces of the Philippines? Sila uutusan gumiba? Ayan po, Ed Asyat in the bow of all the claimants. Para daw itong, pana, sa lahat ng mga umaangkin dyan sa mga teritoryo. Ayon naman ito kay Francis Tolentino. Siya pa sip-sip ito eh. Di ba? No, sip-sip buto rin ito eh. Nagkukunwaring mga makabayan ito, pero sip-sip buto ito eh. Ano ginagawa ng yung pogo lang, walang kumibo sa inyo eh. Nagkukunyari lang kayo eh. Ang China ay matagal nang tumatangging kilalanin yung arbitral ruling na nagbabasura sa kanilang pag-aangkin sa mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. The part of the South China Sea within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang Malacanang at si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., however, have ruled out diplomatic action. Ayan, mga kaibigan. Di sila gumawa ng anumang aksyon, diplomatic action tungkol dyan. Stressing at ginigiit na ang China ay malayang makaraan o makapagpasa ng anumang batas na kanilang gustuhin. Even one that might be enforced in waters claimed and rightfully awarded to the Philippines. Kahit na ipatupad dyan sa mga teritoryo natin na pag-aari ng Pilipinas. Mga teritoryong iginawad sa Pilipinas. Mga kaibigan, malaya daw ang China na makapagpasa ng batas. Gago pala kayo eh. Kung malaya yan, di malaya din tayo. Kung katwiran mo, magpapasa ka lang ng batas, iyon na yan, di magpasa na lang kayo lahat ng batas. Sabihin nyo sa Indonesia, magpasa na lang kayo ng batas. Di ba? Lahat ng bansang may claim dyan, Vietnam, magpasa kayo ng batas. Japan, magpasa ka rin ng batas. Di ba? Pwede ba yun?
Alin ang susundin mo ron? Palibasa, ginagawa nila dito yan eh. Mga kaibigan eh. Nagpapasa sila ng batas laban sa batas. Laban sa dati ng batas. Nagpapasa ng batas o kaya gumagawa ng labag sa batas at labag sa konstitusyon. At para sa kanila, yun ang tama. Yun ang batas. Ito si Gordon ay naghihintay daw ng mga sagot mula kay Locsin. Citing Chinese Foreign Minister Wang Yi's recent visit to the Philippines. Alinsunod daw sa pagbisita rito nung foreign minister ng China kamakailan. I would like to know, gusto niya raw malaman ito si Lacson, what Wang discussed with the President or Secretary Locsin. Kung kikilos kayo, kumilos na kayo. Hindi yung ang dami pang daldalan, hindi makukuha sa daldalan yan. Di ba? Dapat nauuna ang aksyon kaysa daldal. Mga kaibigan, I am saying this if only to wake everybody up. Bakit? Sino ba natutulog? Kayo lang Mayat-maya naming binobomba yan Dito sa programa natin at sa ilang programa lang. Dito sa himpilang ito. Sa iba namang himpilan, wala merong ilan lang dito. Yan, si Kawaldi Carbonel. Di ba? Mga kaibigan. At itong programa natin, ang bumobomba lang. Sa ginagawang pagbaliwala ng administrasyon ng ating pamahalaan, especially ang Armed Forces of the Philippines. Alam ninyo ito, hindi ba nabanggit ko sa inyo itong katatapos na eleksyon sa Amerika? Pagkatapos nung nangyaring gulo ng rally, na hindi mo alam kung sinabutahi yung rally o ano yun, dyan sa Capitol, sa Washington, mga kaibigan. Hindi ba ang Armed Forces ng Amerika nag-deploy ng mga sundalo sa maraming estado at lalo na dyan sa Washington DC, mga kaibigan, kung saan nandyan ang seat of power ng Amerika. Yung ba, ginawa ba ng Armed Forces ng Amerika yon, mga kaibigan, dahil may nag-utos sa kanila? Wala Kaya sabi natin, doon gumagana ang sistema. Hindi ba? Gumagana ang sistema doon At ang pinakahuling narinig ko, yung isang pinakamataas na general, o kundi man siya pinakamataas, isa siya sa pinakamataas na opisyal ng US Armed Forces, ang nagsabi na hindi kami nanunumpa sa kanino man. Nanumpa kami sa saligang batas. Sipin mo yan. Pero dito, tahasan na tinatalikuran ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mandato na ipagtanggol ang ating bansa laban sa kanino mang manlulupig. Mga kaibigan, totally tinalikuran. At hindi lang yan. Ginagamit pa nila ang kanilang kapangyarihan laban sa sarili nilang mamamayan na dapat ay kanilang ipinagtatanggol. Sipin mo, pati communication, mga
ano tawag mo dyan, facilities. Kalain mo, binuksan nila sa kampo. Doon pa pinayagan nilang ilagay sa kampo ng mga milita ng ating armed forces. Mga kaibigan, anong katraiduran sa bayan yan? Ha? Hindi ba yan face to face na pagtalikod sa kanilang sinumpaan? Ha? Natungkulin? Diyan nga lang kayo pakikinabangan ng bansa natin kapag kami mga may panganib. May mga manlulupig. At may panganib sa ating soberenya. Nandyan dapat ang Armed Forces of the Philippines eh. Pero sinabihan sila, oy, wag kayong pupunta dyan ha. Wag kayong ikot-ikot dyan. Sa mga teritoryo natin dyan. Isipin mo yun. Sinunod nila yun. Mga kaibigan. Tapos may mukha pa kayong magsipagsalita sa publiko. Hindi kayo nahihiya. Isipin ninyo yan. Abay, ano na yan Armed Forces in the Philippines of China na yan Hindi ba? Samantalang sabi nga natin, yan ang naging malaking pagkakamali sa ibang mga bansa na pinasok ng China. Para makuha ang mga sikreto. Isipin mo, ikaw binigay mo. Doon nga sa ibang bansa, sa Amerika lalo, napasok ba nila yung mismong armed forces? Piniyagan bang makapagtayo sila ng pasilidad? Mga kaibigan? Di ba hindi naman? Ang ginawa bumili ng mga property. Di ba? Para mapasok nila yung Amerika. 2 milyon yata yung sundalo ng China na nakapasok na sa Estados Unidos. Na nagmamaskarang mga investor, ganyan. Sapagkat wala namang negosyo sa Amerika o sa China na hindi kasosyo ang gobyerno. Lahat halos ng negosyo dyan kasosyo ang gobyerno ng China. At pagka mayaman na yung negosyante, papatayin na nila. O kaya ikukulong na nila. Hindi ba, mga kaibigan? Kaya, anumang negosyo ang papasukin ng mga Chinese na galing China sa ibang bansa, kasama lagi ron ang gobyerno. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Nangyari yan. Natunugan nila. Hindi ba? May mga pinasara yung consulate, di ba, ng China sapagkat ginagamit na santuaryo para pagtaguan ng mga spy na nagpapanggap na estudyante sa Amerika. Pagka natunugan ng nag-iispiya, tatakbo ron sa konsulado nila para hindi sila madakip, maaresto. Ginagawang santuaryo ng mga naniniktik sa bansa nila, yung mga konsulado, para mabalutan ng diplomatic immunity sapagkat ang anumang konsulado, embahada, teritoryo nga ng bansa yun na merong embahada at konsulado kung saan man yan. Hindi ho ba, mga kaibigan? Tapos sasabihin niya I am saying this if only to wake everybody up from the everybody up from the sabi ni Gordon, etc. Mga kaibigan,
Ontiveros, Francis Pangilinan, nauna na raw itong sila Ontiveros at Pangilinan na supalpalin niyang batas ng China at sinasabing ang Pilipinas daw ay hindi dapat matakot o mabahag ang buntot sa China sa ginagawa nitong pagsalakay sa ating soberenya, mga kaibigan. Ayan po nakakabahala talaga ito. Hindi ho ba? Tayo lang naman nagsasalita rito para gisingin ang mamamayang Pilipino. In the end, pero tayong mga Pilipino, sabi nga, hindi tayo kailangan pumayag. Kung pumapayag itong administrasyong ito, ang Armed Forces of the Philippines, pumapayag sila, tayong mga mamamayan, hindi tayo dapat pumayag. Mga kaibigan. At dapat tayong magkaisa sapagkat ito'y, totally, lahat na ito Pag pinayagan pa natin ito, mga kaibigan, asan ang kinabukasan ng mga anak natin? At ng mga susunod pang lahi. Samantalang yung mga nauna sa atin, hindi ba? Nagbuwis ng buhay para tayo magkaroon ng sarili, ng kasarinlan natin. Hindi ba? Ng ating kasarinlan. Ipinaglaban tayo ng ating mga bayani. Hindi ba? Kung nabubuhay sila ngayon, baka si Bonifacio pinagtataga tayo Sipin ninyo, ibebenta lang pala ninyo itong Pilipinas. Nagpakahirap pa kami. Yan ang sasabihin yan Walang hiya pala kayo, mga traidor pala kayo sa bayan Sipin ninyo, kung ano-ano pinagdaanan naming hirap, tinutugis kami. Saan-saan kami nagtatago, kinulong kami, pinagpapatay, mga kaibigan. Para ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa at magkaroon ang ating sariling kasarinlan. Di ba? Pagkatapos, ito lang. Dahil pagkakapirahan, mga kaibigan, isipin ninyong napakalaking treason yan Yung mga pinaggagawa nito. Kaya siguro gusto nilang mapalitan na yung saligang batas at idisenyo na sa interes ng inchik. Hindi tayo nagkakamali Doon pa lang sa 100% foreign ownership Binibigay na, di ba? Sino yung isang maestrado ng Korte Suprema? Retired. Chief Justice. Na nagsabi, binasa niya yung draft ng na isinulat na Federal Form of Government draft nitong sina Pimentel at si Justice Puno. Wala na yung proteksyon ng ating mga teritoryo. Isa na lang ang natira. Mga kaibigan, hindi na binabanggit. Ano ibig sabihin niya? Hindi ba masahol pa sa tatrayduran sa bansa yan? At sa mamamayan yan? Ang mga Pilipino hindi dapat pumayag, mga kaibigan. Dapat tayong manindigan. Sabi ko nga, dati pa sinasabi na natin na magsalita tayo. Tumindig kayo. Para marinig ng iba't ibang bansa. Baka sa mga balita ron, halimbawa, mga balita, siyempre tutukuyin, Pilipinas, ayaw tumutol sa ginagawang paglapastangan sa kanila, panlulupig sa kanila. Siyempre, ang banggit, Pilipinas lang.
Hindi nila babanggitin yung administrasyon lang. Pero hindi rin nila babanggitin na ang mamamayan ayaw. Hindi ba? Paano nilang maririnig ang mensahe na ang pumapayag lang sa ginagawa ng China laban sa Pilipinas ay ang administrasyon lang na ito? Paano nila malalaman yan kung hindi tayo magsasalita? Mga kaibigan, kanya kailangan ay bawat Pilipino o lahat ng Pilipino, manindigan tayo. Hindi ba? Iilan lang yan eh. Siyempre, yung mga nakikinabang sa China, alam naman ninyo eh, ang corruption dyan, yung mga negosyo. Kaya nga, naglagay sila ng mga dami nila rito, di ba? Yung ginagawang crony ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, ito ang pinakamalaking kalaban natin. Ito ang pinakamalaking issue sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kung nagagawa nila ito, lahat ng bagay magagawa na nila eh. Naibebenta na nga Pilipinas eh. Baliwala na sa military ang ano natin eh. Ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Baliwala na eh. Makikinabang sila eh. Yan ang pinakamalaking corruption. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo eh, kung yan nagawa nila yan, ano pang bagay ang hindi nila pwedeng gawin? Kaya wag na tayo magtaka kung pag nanakaw dito, pag nanakaw doon. Wala nang nabanggit na transaksyon dito na walang nakawan. Lahat malang, mga kaibigan. Kita ninyo, kung hindi mo inagapan, ito katulad ng sinasabi nila Gordon na gusto lang daw nila gisingin. Lahat tayo magising sa katotohanan. Sila pa nag-sermon eh. Wala naman silang ginawa nung una. Aanin mo pa yung damo kung patay na yung kabayo. Hindi ba? Dapat sa simula pa lang at walang puknat na naninindigan kayo dapat. Kaya sino pa man na nakaupo. Mga kaibigan, kung hindi naagapan yung bakuna, pero gagawa ng paraan yan para magkamal sila ng pera sa bakuna ng China. At hindi lang dyan, baka pati sa iba, tatangkain din nilang gumawa ng pagkakapirahan dyan. Yung palang sinasabi ngayon, yung palang kumpanya ng bakuna ng China, yung Sinopharm, ang kumakatawan pala dito ang nagninegosyo dito niyan. Di umano itong anak ni Gloria Macapagal Arroyo na si Mikey Mouse Arroyo. Congressman. Party list, congressman. Mikey Mouse Arroyo. Di ba yung nanay nito nung nakaupo? Tsaka yung tatay niya. Sila na unang naiskandalo sa pakikipagsabuatan sa China, di ba? Yung CTE broadband deal, natatandaan ninyo. Di ba? At yung mga alipores nila, mga kaibigan, ganyan ang naging pagkakamali sa Amerika eh. Meron mga politiko ron na nakinabang sa negosyo na ipinasok ng Amerika, hindi nila alam. Na yung pinasok nila malaking panganib na pala sa bansang Amerika. At hindi lang bansang Amerika, kung hindi, damay tayong lahat. Sapagkat wala naman tayo, lalo na ang mga bansang maliliit na kamukha natin, nakaalyado ng Amerika, wala naman tayong ibang aasahan na pwedeng
tumulong sa atin pagdating sa mga ganyang usapin. Ano pagmamalaki natin? Pa isa-isang barko? Mahiya nga kayo sa balat nyo. Kung kumuha kayo ng barko, 2 piraso. Tapos puro overpricing pa. Di ba? Hindi nyo nakita Taiwan? Lintik ang mga pandigma ng Taiwan. Napakarami ding armas niyan. Napakarami din panggera niyan. Hindi katulad natin. Ang dami nang inubos na pera. Ting uupo bagong administrasyon, may bagong racket na sa pagbili ng mga barko o kaya mga gamit na panggera. Racket lahat yan. Ipa-inventaryo mo yan kung buhay pa yung mga, yun lang yun, natatandaan nyo yung silista na pinuwesto rin dito sa administrasyon ngayon. Nandyan ngayon sa Philippine National Oil Corporation. Mga kaibigan, di ba? China rin ang kausap, di ba? Di ba yan sumabit yan doon sa pagbili rin ng barko ng Coast Guard nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tapos sasabihin ang sabi dito kung mayroon ka daw alam na korap, asan ba yun? Hanapin nga natin yung sinasabi niya na gagawin pang kriminal yung mga tao. Tingnan nyo dito, hindi naniniwala sa rule of law ito. Di ba? Yung presidente digong nyo. Meron bang taong ganyan, presidente? Sasabihin mo sa mamamayan Di ba nung unang upo, nagpalakpakan tayo, akala natin totoo Sampalin mo niya, di ba? Akala natin, mensahe yun para matakot yung mga nangingikil sa custom, mga kaibigan. Di ba? Pagka merong nangotong sa India, sampalin ninyo, anya. Gumawa kayo ng senaryo para makarating sa akin, para mapabalita kayo. Tapos makarating sa akin. Ang kala natin nun, symbolic na, mag-resist ka, di ba? Sa ginagawa, palagan mo, yung ginagawa nilang katiwalian. Yung pala, puro daldal lang ito talaga. Ipapahama ka O yung drug war, di ba? Kung ano-ano sinabi niya sa mga pulis, ginawa naman ng pulis. O ngayon, pagka dumating ang oras, siningil kayo, mangangatog yan mga yan. Subukan mo lang na mapalitan ng administrasyon, di isa-isa nang nagtaguan yung mga pulis na yan. Bali ba, yung ginawa nilang mga EJK, extrajudicial killing, recorded lahat yan Di ba? Lahat na balita Paano mo nga itatago yan? Kaya, kailangan, yung mga na-record na yan, kasama sa report o records ng Philippine National Police at saka ng mga iba't ibang enforcement agency na lumahok dyan sa EJK, mga kaibigan. Sapagkat pag inimbentaryo na yung mga kasalanan yan, ipapa-account kayo. Di ba yan nga ang sinasabi dun sa isang panukalang batas, di ba? Na inuulit-ulit natin. Na bago mag-eleksyon sa Amerika, may naghain ng panukalang batas doon, isang congresswoman na babae. Wild yata ang pangalan nun, apelyido. Na ipapa-account kayo Pagka hindi ninyo na ipaliwanag lahat yan, ang daming sanction na gagawin ang Amerika. Sana kung wala kayong mga itinatagong kayamanan sa Amerika,
Pwede yan, magyabang kayo. Di ba? Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap. Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Rapid Fire! Tingnan ninyo, lagi tayong advance eh. Last year pa, binabanggit na natin na paghandaan na ng Pilipinas, ng gobyerno, administrasyon, yung posibleng pagkaubos ng pagkain. Eh may sinabi pa nga tayo nun eh, baka magmahal ang dolyar, di ba? Oh. Pero ngayon, unti-unti na hong nangyayari sapagkat walang ginawa ang administrasyong ito. Di ba ngayon eh, saksakan na ng mahal. Lahat ng bilihin, gulay, pati mga baboy, lahat na nagmahal na. Bakit? Walang programa eh. Ang programa lang nila, paano sila magtatagal sa gobyerno. Yun lang ang programa nila na pinag-iisipan. Paanong mamanipulahin, paanong babaliwalain ang mga batas at ang kapangyarihan ng taong bayan. Paano nilang yan, mababaliwala para sila magtagal sa pwesto. Yun lang ang programa nila eh. Kita ninyo? Nangyari na ngayon. Ba't nangyayari yan? Kasi nga po, ang makikinabang dyan, in the end, sa hindi nila pagkilos para magkaroon ng food security. Alam nyo kung secured ang ating pagkain sa pamamagitan ng pamahalaan, ano man ang mangyari, hindi tataas ang bilihin eh. Di ba? Kamukha noong panahon ni Marcos. Nagmahal ba pagkain noon? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Napakaraming pintas kay Marcos. Okay din eh. May mga kapintasan si Marcos. Pero, hindi naman yung kapintasan ang dapat mong kunin eh, gayahin. Eh ginagaya nyo yung kapintasan eh. Yung mga magagandang ginawa ni Marcos, ayaw nyong gawin. Di ba? Di ba noon eh, kahit anong taas ng, kahit anong bagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, hindi nagutom ang mga Pilipino. Hindi nagreklamo, mataas ang galunggong. Napakamura nga ng galunggong eh. Panahon ni Marcos, 5 piso lang 1 kilo niyan eh. Mga kaibigan, nagsimulan tumaas yan nung nawala na si Marcos eh. Di ba? At ang mga pagkain, meron tayong imbakan. May ginagawa ang gobyerno, may programa ang gobyerno. Di ba? Yung food terminal. Para ang pagkain hindi mabulok kahit na dumami ang produksyon. Eh dito, di ba, nung nakaraang taon ba yon yung nabulok yung mga gulay? Paano? Walang tulong ng gobyerno, paano didispatchahin? Di ba?
Kesa masayang, wala naman silang paglalagyan. Saan lalagay? Sa refrigerator nila, sa bahay. Ng mga nasa gobyerno. Oh. Wala eh. Mga kaibigan eh. Walang inihanda. Ito, nangyayari na. Saan tayo babagsak? Babagsak na tayo totally sa pag-asa ng pagkain sa ibang bansa. Lalo na sa China. Karamihan kasi ng mga, ngayon pa nga lang eh. Di ba? Ilang taon na yan mula pa sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Naku po. Katakot-takot ang smuggling dito ng mga bawal na pagkain na kakumpetensya ng naipoproduce nating agricultural products. Mga kaibigan, halimbawa, sibuyas. Oh, paano ka makikipag-compete ang magsasaka natin? Magtatanim sila, magpapagod sila. Bibili ng fertilizer. Oh, mga kaibigan, hindi pa kasama ron yung babahain yan. Masisira ang pananim. Oh, pagkatapos, dadagsa dito yung sibuyas, pinapapasok dito. Bawang. Oh, meron ka pa ba nakikita ngayong local na bawang, yung maliliit? Ha? Punta kay Ilocos, baka meron pa. Di ba? Doon, meron ka mabibili. Pero dito, sa mga palengke rito, wala na. Puro imported na lahat yan. Ultimong carrots. Ha? Carrots. Pagka malaking carrots, hindi dito yun. Malaking sibuyas kasi lalaki ng kamao mo. Yung sibuyas. Mga kayo, hindi dito yun. Pinapapasok eh. Bawal yan eh. Ang anumang produkto na meron tayo, hindi mo dapat papasukin. Meron tayo eh. Paano makikinabang yung mga magsasaka? Alin, ako, gawin mo akong may kapangyarihan na tugunan yan? Mga kaibigan, hindi magugutom ang Pilipinas eh. Kokopyahin mo lang yung ginawa ni Marcos at dadagdagan mo pa. Ano'y dadagdag mo? Ba marami? Marami akong programang nasa ulo eh. Kaya lang, wala tayong ambisyong tumakbo. Oh, hindi tayo po pwede dyan. Di ba? Aluking ka man, ito, di ba may sinasabi nga itong administrasyon ngayon eh. Kay, ano daw, hindi raw kailangan ng padrino para ka makapasok sa gobyerno. Mga kaibigan, hindi naman totoo yun eh. Civil service daw, dami dyan. Civil service puro wala civil service yung pinaglalagay nyo, puro peke yung diploma. Na pwesto. Mga rekto ang diploma. Na isinabmit. Nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Ang tataas na, ayun, nagnanakaw. Ayun sa Manila Bay. Ano gagawin yan? Wala naman mga programa sa ulo yan, kundi ang programa niya, paano magkamal, paano magnakaw. Yan ang pinag-iisipan lagi rito eh. Di ba, kala natin puro totoo sinasabi nito nung una. Galit daw sa kurap, mga kaibigan. Puro kurap yung kinuha. Yung kasama, puro kurap. Sabihin nyo sa akin dyan ang hindi kurap. Sige nga, baliktad eh. Tanungin nyo sa kanya, sino ba sa kasama mo hindi kurap? Sino ba sa ipinuwesto nyo ang hindi kurap? Ultimo mga senador eh. Kaya nga yan, nakikipagkutsabahan sa kanya eh. Bakit? Para makinabang. Para tuloy ang ligaya. Alam nyo, isang programa na hindi nila ginagawa. Di ba yung sa mga magsasaka lang? Puro kalokohan. Ano ba tawag mo rin sa nabulgar na kwan? Na PDAP scam. Di ba yan yun? Pera ng mga magsasaka yan. Ginamit nila para makakuha ng pork barrel. Ibibigay sa mga magsasaka, mga packages, kung ano-ano. Puro patubig,
Sabi nga sa akin ni Mayor Alfredo Lim nung araw, matagal na to ang sabi niya, naging senador siya eh. Ito ang tanungin mo. Bakit sa lahat ng pork barrel, simulat sa pulyan sabi niya, laging kasama dyan sa justification para bigyang katwiran yung pagsandok ng pork barrel. Laging kasama dyan, irrigation. Pero nasan yung irrigation, Anya? Ano yan? Di na natapos yung irrigation? Yung pala, dinidiligan yung bulsa nila, mga kaibigan. Alam nyo, isa sa hindi ginagawa ng gobyerno, yung pagpapaaral sa mga anak ng mga magsasaka. Di ba? Para umunlad yung agriculture dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi mag-i-inspire sa kanila na mag-aral din sila ng agriculture. Yung kanila magulang. Di ba? Kaya yung iba, anak ng magsasaka, papasok na PMA. Kasi libre na lahat Ba't walang programa ang gobyerno dyan? Ang mga magsasaka, pinakamalaking burden, hindi nila tinitignan yung pinakamalaking burden ng mamamayan. Katulad na sinasabi natin yung pabahay, di ba? Lalo na sa mga nasalanta. Alam nyo kung ang pera gagamitin talaga? Lahat ng tao rito may bahay. Lahat ng tao magkakabahay. Sabi ko nga sa inyo, kung magkakahalaga ng 300,000 ang isang bahay, maipapagawa mo, para sa mga, lalo na yung mga nasasalanta ng doon ka mag-uumpisa, hindi ba? Nasalanta ng mga kalamidad. Lahat ng tao may bahay na. Sa 1,000,000, meron tatlong pamilya na magkakabahay. Sa 1,000,000,000, sa 100,000,000, ay meron, sa 10,000,000 pala, meron ng 30. Di ba? Ang magkakabahay. Sa 100,000,000, meron ng 300 ang magkakabahay. Sa 1,000,000,000, meron ng 3,000 magkakabahay. Di ba? Hindi lang Kwentahin ninyo. 300 Tingnan mo mga pinagnanakawan dito. Sasabihin nyo, wala na. Yun daw, intact daw yung kwan. Nandyan lang daw pala yung pera na 15 billion na sinasabing nawawala sa PhilHealth. Ba't hindi yan sinabi ng mga nandun sa Hindi naman ganyan ang sinabi. Di ba? Nagturuan Nabangkarote nga sabi di ba? Mababangkarote na ang PhilHealth. Tinuro nga yung mga, dyan, may tumistigo nga, di ba? 2. Tinuro ko sino mga nagnakaw dyan. Tapos sasabihin nyo, nandyan yung pera. Halimbawa natin, may pinakita sila. Ito niya yung pera, intact, nasa pangalan ng PhilHealth. Madali lang yan Kinuha nyo sa iba yan. Lagay nyo dyan. Pag malamig na, withdrawin mo ulit. Sa atin na yan Nawala na yan Tapos sasabihin nyo, 92% nandyan. Lukuhin nyo lelang yung panot. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ito pa isang panlolokong bago Sabi, saksakin na lang nyo. Huwag mo bariling kasi maingay. Mukhang sa akin pa narinig to Nabanggit ko minsan ito Patatagalin lang Tapos gagamitin. Para hindi mahalatang kanila. Ngayon, yan daw ang sabi ni Presidente Digongyo na dapat gawin sa mga tao na gagamit sa kanyang pangalan
at sa pangalan ng kanyang mga cabinet member na puro inutil, para makakuha daw ng kontrata sa gobyerno at makagawa ng korupsyon. Inilarawan daw niya na itong mga taong ito ay mga parasites, na nandyan nabubuhay sa bumibiktima sa mga mamamayan para makapagnegosyo. Ayan. Nanawagan siya sa National Bureau of Investigation na doblehin daw ang pagsisikap sa paghuli dito sa mga taong ito at dalhin daw sila sa Malacanang para sila makausap. Anong sasabihin mo? Hoy, magamit ka ng pangalan, di mo naman ako binibigyan. May bigyan mo ako. Gagamitin mo yung pangalan ko eh. Lahat sa NBI, pati pulis, sa lahat ng mahuli nyo, sa mga ganon, dalhin nyo sa opisina ko. Gusto ko lang sila kausapin. Ito yung mga arte ito eh. Di ba? Mga kaibigan. Saksakin daw. E di ikaw sumaksak. Ikaw nasa gobyerno eh. Ikaw ang nagsabi, ayaw mo ng kurap. Di ba? Galit ka sa kurap. Oh. At kung ano-ano pa, banta mo nun, papatayin mo yung mga kurap. Tapos ngayon sa tao mo pagagawa. Kung mag-isip din yan, kamukha nung isipan ng mga pulis na gusto mag-abuso. Ayan, pati enforcer nga, di ba? Task force ng Paranaque. Ng bubogbog, sobrang abuso. Mga kaibigan, napanood ko kanina yung vendor nag-iisip pa raw kung siya'y magdidemanda Kailangan pa ba may magdemanda? Kailangan ba ganon? Tanggalin mo na. O kung ayaw naman ito si Olivares, marami kang arte, pinalalamig nyo yan tapos aregluin nyo yung tao. Di ba? Siguro ito naman, gagamitin na niyang opportunity ito para magkapera na lang. Di ba? Kasi makikiusap na lang sa kanya. Pero hindi dapat mangyari yan. Hindi mo rin sila masisisi kung magpaareglo sila. Bakit? Wala namang mangyayari dyan. Mapapagod lang ako dyan Pangkain nga, wala Magtitinda na nga ako para may makain Ginulpi pa ako O isipin mo yan. Di ba? Tapos pagre-reklamuin mo pa ako. Ba't wala ba kayong pansariling katinuan na mali yung ginawa? Tanggalin mo. Hindi kinakailangan ng ganyan sa anumang pwesto sa gobyerno. Basta nasa gobyerno ka, hindi pwede yan. Abusado. Ito na lang. Hamon natin dito kay Mayor Olivares. Kung may utak ka. Alam ko naman may utak kayo Puro sakat kalokohan ginagamit. Ang gawin mo ganito, yung animal na 5 na nambugbog dun sa vendor, bigyan mo ng kariton. Sila pagtindahin mo rin. Tapos ipabugbog mo rin sa pulis naman. Di ba? Pabugbog mo. Kung ano yung ginawa nila dun sa vendor, gawin din sa kanila para maranasan na lang nila yung ginawa nilang kahayupan. Di ba? Parang yung kumain sa restaurant, kumain ng gago walang pera Bay nung binigay yung cheat wala akong pera ganun ba? Tinawag yung manager nung waiter. Wala raw pang bayad to ganun ba? O sige, bigyan mo pa to ng isang buong fried chicken. Ngayon, kung ano gagawin niya sa manok, yun ang gagawin ko sa kanya. Di ba? Siyempre, pag binali mo yung paanong manok para makain mo yung hita, gagawin din siya yung babaliin yung paa mo. Di ba? Pagka binali yung pakpak, babaliin din yung braso mo.
nung manager. Kaya sabi, sige, bigyan mo ng manok. Isang buo fried chicken. Lahat ng gagawin niya sa manok, gagawin ko sa kanya. Loko-loko rin yung yung gago Talaga walang yarin Alam mo, ginawa, kinuha niya yung manok. Tapos sinipsip niya yung puwet. Sinipsip niya yung puwet ng manok. Tapos binitawan niya yung manok. Ang sabi nung, hindi kumikibo yung manager. Sabi niya, ano pa hinihintay mo? Sipsipin mo na yung puwet ko. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Anak ng putya, mga kaibigan. Anong klase mayor yan? Di ba? Alin? Kung nabubuhay si Lim, Mayor si Lim, gagawin mo yan? Kaya nung bandang uli, maraming galit na pulis kay Lim Di ba? Naniwala kay Era. Paano? Ang gusto ng mga pulis, yung magagawa nila, katarantaduhan nila. Si Lim, kahit na naging pulis yan, maayos ang pagiging pulis ni Lim Di ba? Mga kaibigan, totoong pulis yun Ito mga kunya-kunyari ang pulis na lang to Marami sa mga nasa PNP ngayon, kriminal Kasi yung dapat wala sila sa pulis Kaya sinasabi nga, dapat yung mga pulis, yung mga may kapangyarihan, dapat yan doble lagi parusa dyan Di ba? Pag sila gumawa ng krimen bakit? Kasi sila yung dapat humuli sa kriminal Di ba? Tapos magpapanggap kang pulis, kriminal ka pala. Papasok ka sa pulis. Iniisip mo pala, gumawa ng krimen. Dapat doble sa'yo. Di ba? Mga kaibigan, ngayon, yun, gawin mo yun, Mayor Olivares, hamon ko sa'yo. Para magkatablahan na lang. Hindi mo naman pala kaya si Baking yan Tanggalin mo sa serbisyo. Sino ba yung mga yan? Mga political accommodation yan task force. Bakit hindi mo gawin mo yon? Pagtindahin mo rin sila sa kariton. Sige. Ito, bilang parusa sa inyo, ito kariton nyo magtinda kayo. Doon. Pababantayan ko kayo nagtitinda kayo. Tapos, papuntahin mo ngayon yung mga pulis. Pabugbog mo sila. Dobling bugbog na ginawa nila ro sa tao. Sipin mo, pinagtulungan nila. Isang walang kakayahang magtanggol sa sarili, mga kaibigan. Di ba mga gago yan? Tapos, aantayin nyo pa. Magreklamo. Ba't magrereklamo pa ba yan, mga gago? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano pa ba itong ibang balita? Sabi, hindi na raw kailangan ng padrino para ka makapasok at makakuha ng trabaho sa gobyerno. A person applying for a post in government does not need a padrino or sponsor to clinch the job. Lahat ng hindi totoo sinasabi nito, no? Hindi ka ba nahihiya niyan, Presidente Digong nyo? Kayong mga Duterte hindi ba nahihiya yan, Presidente Digong nyo? Isipin mo, nasasabi mo yan. Hindi naman totoo yan. Sa loob ng napakahabang panahon, walang napupwesto na, walang padrino. Ultimo sa mga LGU kaya nga sinasabi natin yung 5 gagong enforcer, di ba? Na nambugbog. Ba't nandyan yan? Lahat yan, puro political accommodation yan. May mga padrino lahat yan. Di ba? Yung mga pinagpupwesto mo,
ang hirap nga dito, wala ka namang makitang ibang naipwesto ito, kundi yun at yun din, yung mga walang hiya na yun. Pag sumabit, tatanggalin. Palalamigin, babalik ulit. Di ba? Mga kaibigan. Tapos sasabihin nyo, walang kurap. Oh, I suggest na kayong mga first grade eligible, wag na kailangan kayong magpadrino-padrino. Oh, sino tatanggap sa kanila? Niloloko pa yung tao eh. Mag-apply kayo sa civil service. Eh sabi ng civil service, totoo raw yun eh. Na may padrino eh. Ayaw lang nilang diretsahin eh. Ito sabihin ko sa inyo. Ultimong yung Civil Service Commission, may racket dyan. Ha? Maging sila eh, tinatago nila yung kung merong mga opening eh. Tinatago nila eh. Bakit? Pinagkakapirahan nila yun eh. O kaya mag-aantay sila ng kakilala, kamag-anak. Yun ang ipapasok nila. Bibigyan nila ng tip, o may opening sa ganon. Di ba? O, ikaw na ang papasok doon. Sila nakakaalam eh. The civil service will check the recommendations and I'll appoint you. I suggest to the first grade eligible applicants, you don't have to, in English lang pala yun. Yan ang sabi. Hindi na ako maghanap ng walang politika. Sabi niya, pagka magdala ka na sa akin ng application, tapos may sulat ni ganito, I endorse. Wala yan. I won't look. Sino naniniwala dyan? Eh, ang alam namin eh, isa lang ang nasusunod na tao sa gobyerno mo, kaya hindi makaalis sa tabi mo. Lagi nakabalagbag ang muka. Ha? Eh, isang araw yan, magkakapalit na kayo ng mukha niyan eh. Di ba? Si Bongo. Malamang yan, magkapalit sila ng mukha niyan eh. Sipin mo, tumakbong senador. Pagkatapos lagi nando sa tabi niya. Ano ibig mo palabasin? Tapos ikaw magbibigay ng statement. Ha? Hindi mo malamang. Pareho sila eh. Birds of the same eh. Feather. These are the same birds. Di ba? Pareho sila eh. Pareho silang frequency. Mga kaibigan. Ito binago yung edad. Binawi. Yung announcement ng IATF na 10 to 14 pinapayagan na. Hanggang 14 years old, di ba? Napayagan na lumabas. O 14, ngayon, ito yung sinasabi natin na parang hunta itong gobyernong ito. Kung sino yung mga cabinet members niya, mga IATF kasama yan. Kaya nga mga military, bigla lalagay. Hunta ito eh. Secret hunta. Kita mo siya, wala siyang ginagawa. Lalabas lang sa TV para mambola. Puro bola yan eh. Mga kaibigan eh. Naubusan na nga eh. Kaya wala na eh. Wala nang bisa ito dahil walang natupad eh. Walang programa. Ang programa lang, isipin kung paano silang magtatagal sa pwesto. Yan lang ang programa nila. Ngayon, di ba nagsalita IATF, pagkatapos binago niya? Dahil daw, delikado na naman itong variant. Ba't kailangan baguhin mo? Ibig sabihin, pinatupad yun, hindi mo alam. Di ba? Lahat yung agency na yan, di ba? Gumagawa sila ng patutupad nila. Ng pansarili nila, nakagustuhan, papatupad nila. Pagka medyo tinignan ng public opinion, hindi siya ngayon, kukontrahin niya ngayon. E di hunta yan.
Lalabas ka lang pagka may public opinion na, kasi hindi naman masama na huwag payagan muna dahil hindi natin nalalaman pa yung mga variant na yan. Ang sinasabi, yung variant na yan ng COVID, matagal na yan eh. Ha? O kung di na-discover itong COVID, hindi mo madidiscovering meron yung variant. Hindi naman kasing panganib yata yan ng COVID-19 din. Ngayon, may tinatawag na UK variant kasi doon pinag-aralan. O, merong variant naman sa ibang bansa. Di ba? O, ganun lang yun eh. Mga kaibigan. Pero binago eh. Di ba? Lagi naman ganyan eh. Binabago. O, ano sabi pagka pabago-bago sinasabi? Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. O, si Bad Eli Kuyukutsuriano yun ha. Mga kaibigan. Alin ba yung pinagawa ko sa iyo? Nasa pinakababa. Ayun. Mga kaibigan. Hindi raw siya tatanggap pagka magdala ka ng in-endorse na kung sa wala yan. Ha? Wala raw politika. Tell it to the Marines. Ha? Tell it to the AFP. Armed Forces in the Philippines of China. Yan, bebenta yan. In filling the vacancies in government, sa paglalagay daw ng mga pwesto, sa mga bakanting pwesto, pinaliwanag ni Presidente Digongyo, siya ay pipili, maaaring pumili mula sa mga matatalino. Ayaw mo nga nung matalino eh. Magkakahalataan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, wala pa ako nakitang matalino dyan sa paligid mo. Wala pa ho. Ultimo sa Senado eh. Wag naman magagalit yung iba. Meron dyan mangilan-ngilan. Kaya lang nagiging bobo. Nagtaka nga ako eh. Isipin mo dati mga tinitingala yan, mga ang gagaling, di ba? O si Coco Pimentel na lang. Gugulating ganyan eh. Bartap Natcher eh. Mga kaibigan. Oh. Bartap Natcher tapos eh. Hindi mo alam yung labag sa protocol? Mga kaibigan, di ba? Ako nga eh. May mahalaga akong pupuntahan eh. Kaso ilang araw bago yung schedule na yun, mahalaga. Talaga mahalaga. Hindi pwedeng hindi siputin. Na-discover namin na na-expose kami sa merong COVID. Kaya, anong ginawa? Kinontak kami. Nag-contact tracing eh. Mga kaibigan, napasama kami ron. At tinawagan kami na kailangan kaming mailalim sa PCR. Di inantay namin schedule. Pagkatapos ng ilang araw, in-schedule. Di swab test kami. Buong pamilya, isipin ninyo. Pati mga bata. Pagkatapos, awa ng itaas, negative kami. Di ba? Tatawag sa'yo the following day yung resulta. Pero, hindi mo pa makukuha yung hard copy nung result. Mga kaibigan. Maghintay ka ng ilang araw at saka mo makukuha. Isipin mo, hindi ko nadaluhan yung dapat kong puntahan dahil dyan. Di ba? Mga kaibigan. Asan ba ako? Nawala ako Ayun, yung mga magagaling, naku, walang magagaling dito. Wala pa ako nakitang magaling. Dati magaling, ngayon magaling na. Dati may ganon eh. Ngayon magaling na. mga kaibigan,
sa paglalagay daw sa mga bakanting pwesto, paliwanag niya, pwede siyang pumili mula sa mga maraming matalinong Pilipino looking for jobs. Dalawa ang problema mo eh. Maraming matalino, pero ang isang problema nito, papasok ba sila dyan? Sasama ba sila sa'yo? 4 na taon yung, 4 na taon ninyong pinahirapan tong Pilipinas eh. 4 na taong walang puknat na korupsyon ang nabalita rito. Hindi maipaliwanag. Walang nakasuhan. Nakasuhan, absuelto kagad. Hindi pa nga nakakasuhan, inaabsuelto na niya. Mga kaibigan, sino ngayon ang magdidemanda dyan? Di ba? Inabsuelto mo na eh. Sino maglalakas ng loob? Yung bang yung matalino, dapat matinong tao yun. Matalino ka eh. Kung ang talino mo ay gagamitin mo para sa kabutihan, para sa mamamayan dahil papasok ka sa gobyerno, yun ang matalino. Yung matalino sa pagnanakaw, puro yun ang nakasama mo. Di ba? Matalino sa kawalangyaan. Yun ang nakasama mo. At kung may sasama sa'yo, hindi na namin huhulaan. 100% mandurugas yun. Ang gusto nun, makapagsamantala. Pag may sumama sa inyong matalino na sinasabi nyo, ang hangad nun, makapagsamantala. Hindi ako sasama sa isang administrasyon ganito. Halimbawa, matalino ko. Lalo ako, alukin mo ako ng pwesto. Ano yan eh? Mabigat na responsibilidad yan eh. Mga kaibigan eh. Kung ako bibigyan ng pwesto, kailangan malaya kong magagawa ang gusto kong ipatupad nang hindi hihingi ng permiso. Dito sa gobyernong ito, hingi ka ng permiso. Tinan mo yung walang hiyang ambasador na si Mauro. Yun ang bugbog. Hanggang ngayon, nasaan? Naparusahan na ba? Sipin mo, DFA. Yung DFA ang dapat magparusa sa kanya. May proseso sila eh. Akalain mo pagkatapos doon dadalhin daw sa presidente para desisyonan ng presidente. Didesisyonan ba ng pabor yun doon sa naapi? Hindi. Kilala naman yung si Digong nyo eh. Ang didesisyonan niyan, yun ang api. Yun ang papanigan yan. Wala pa tayong inapi rito na nakita nating pinaburan yan, pinanigan yan. Yung manlulupig ang pinapanigan niya, kita nyo, China. Lahat ng wala sa libro, ginawa rito eh. Mga kaibigan eh. Lahat ng wala sa batas. Ultimo nga, kalokohang hindi na-imbento ni Hitler, na-imbento rito eh. Sa konstitusyon daw, ang presidente pwede mag-appoint ng heads of the executive departments, ambassadors, other public ministers, and consuls, officers of the armed forces, from colonel or naval captain, and other officers' appointments made during the recess of Congress shall be effective only until this approved by the Commission on Appointments or until the next adjournment of Congress. Yan ang nasa batas. The President made the latest comment about appointments in government after reading aloud the names of several personnel from Department of Social Welfare and Development implicated in alleged irregularities. Yan, mga maliliit yan, mga dilis ito, mga kaibigan.
Wala naman malaking isda rito na nadali. Yung malaking isda, ano yun may padrino yun Sino padrino nun? Alam nyo na kung sino. Isa lang ang naglalagay ng tao rito. Hindi naman siya siya lang pumipirma. Di ba nag-aaway raw yan? Sa pagpupwesto ng tao, dalawa yan. Paksyon nung isa at paksyon nung isa. Dalawang paksyon yan sa Malacanang, mga kaibigan. Pagdating sa paglalagay ng tao, ano tawag mo ron? Hindi ba politika yun? Hindi ba padrino yun? Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Meron daw pong nahuling Shabu Lab, laboratory. Pamangkin daw ni Freddy Aguilar. Yun Hindi ko alam kung sino nag-text nito. Siguro, update, Friday. At saka ngayon, inulit niya. Saan nahuli ito? Balita nyo sa amin kung totoo yan. Meron daw umanong nahuli na Shabu Lab na di umano pamangkin ni Freddy Aguilar. Nakakapagtaka ba? Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, birds of the same feather are the same birds. Ganyan ho yan Lalo na yung si Freddy Aguilar. Alam ba ninyo nung panahon ni Cory? Yan si Freddy Aguilar. Ano yan? Nag-abuso. Naging abusado. Akala mo kung sino. Ang kwento nga niya lagi kukwento niya na maraming nililipad pagka nagkukwento yan si Freddy Aguilar. Sa lakas ng hangin yan. Ang laging kinukwento niya, siya raw nagpalayas kay Marcos. Sipin mo, isang kanta lang daw niya, napalayas daw niya si Marcos. Hindi naman niya kanta yun Merong original yun, matagal na yung Bayang Ko. Hindi man sa kanya yun Kinanta niya lang Mga kaibigan ngayon, nung panahon ni Cory, siguro kaya nakabuisitan din siya ron, nababalitaan. May bit-bit na baril yan. Pagkatapos, pag nakainom yan, sabog pa yata, namamalo ng baril yan. Nanunutok ng baril yan. Sipin ninyo yun. Yan, kinukwento sa akin yung mga malalapit sa kanya. Kasama niya. Kaya yan, tumakbo sa Quezon City mayor. Talo Iilan yung boto Mga kaibigan Mantakin ninyo, mayor kagad ang tinakbuhan ng Quezon City. Tapos nung bago mag-presidential election kailan ba presidential? 2016 Bago pa yun mga 2 years before pa siguro. Nagkakwentuhan kami yan Sabi ko, may bala ka bang tumakbo ulit? Senador? Sabi ni Aguilar, ito yung kuwan yung putok na putok yung PDAP scam. Yung pork barrel scam. Alam niyo, sabi niya, pag wala ng pork barrel, hindi na ako tatakbo.
Di masama na binabalak, di ba? Mga kaibigan, nakala niya tanga tayo eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Alam niyo may, di ba sa Japan napabalita na dumadami yung kaso ng pagpapakamatay, suicide. Likas naman sa Japan yun kahit nawala yung, yung, ang tawag dyan, yung COVID, yung itong crisis. Di lalo na, di ba? Ngayon, may balita na ang balak ngayon sa State of Nevada, buksan ng klase para makapasok ang mga bata sa eskwela. Alam niyo kung bakit? Ang dahilan? Tumaas ang bilang ng mga batang nagsisuicide. Ang lungkot, hindi ba? Nakakalungkot. Kasi yung mga bata nakulong na sa bahay, di ba? Lalo na yung mga, hindi nila siguro alam, baka nag-a-adventure, baka ang isa sa dahilan sinusubok nilang gawin yung gano'n, na hindi nila alam, baka hindi nila alam na mamamatay ka Diba? Baka akala nila yung pagkamatay, pwedeng laro lang mga kaibigan, diba? O kaya nababagot, diba? Yun ang unang-una nababagot na walang pinagkakaabalahan. Lalo na dati namang pumapasok sa eskwela, tas biglang matitigil, buti dito, hindi nangyayari yan. Kasi mas matibay ang mga Pilipino Ito nga mga Pilipino busabusin mo na ng gusto, isagad mo na hanggang buto. Ayan, nakita mo, ini-EJK, ano pa rin okay pa rin Pumapalakpak pa Ay, dahil pinatay. Yan. Papangalanan na, ito pa, yung mga nire-red tag, di ba? Sipin ninyo, ang daming pinangalanan na mga patay na raw, mga MPA daw. Pala, hindi naman pala patay, buhay. At hindi MPA. Sipin ninyo, tapos humihingi ng sorry. Parang yung kay Olivares, sorry lang. Puro sorry lang Ginawang ka ng masama dito. Puro sorry na lang. Wala nang accountability sa panig ng mga nasa gobyerno. Sa bayan ko ay isa ang dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Mapapakinggan po tayo sa DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Dito sa bayan ko. At sa ating pong live streaming alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Huwag po ninyong kalimutan, sundan din tayo sa ating pong YouTube channel na Lapid Fire ni Percy Lapid. At kumari po, mag-subscribe kayo at mag-like. Maraming salamat at magandang yumaga! Dante Giran! Puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas.
mahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapi, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na